Mainit na balita. Manifest na naman ako, ang gagawin ninyo ay hindi in aid of legislation, kung hindi, yan ay magtatapos sa impeachment. Sinabi ko sa kanila yon. Ayun. Kayo ang nagtutuloy sa ginagawa ng COA. Hindi naman kayo auditor. Hindi naman kayo magagaling mag-audit. Opo. Hindi naman natin mandato yan. Bakit pinipilit nyo? Ba't nyo kinuha yung mga papeles ng COA at kayo nagtuloy? Sila... Kasi ito naging mainit din, Nelson, ano ha? Matapos po kasing, anong tawag ito, itong June, ano ba ito? June 23, nagkaroon doon kasi ng... Nung makasagot. Opo. Itong June 23 po ay nagkaroon ng consolidation o report. Una po yung Good Government Committee at saka ang Quadcom ng kanilang mga recommendation, batay po doon sa kanilang mga naging investigation. Pero puntahan natin itong sa Blue Ribbon Committee na kung tawagin nga po sa lower house ay ang Good Government. Committee on Good Good Government Government and Public Accountability. Yes po. Ano ha? Yan yung pinangungunahan ni... Congressman Joel Chua ng Maynila. Oo. At doon po ay meron silang mga naging rekomendasyon, etc. At ito naman ata, Nelson, kung hindi ka nagkakamali, ay ginamit din na ebidensya doon sa impeachment. Sen. Pero bukod po doon sa impeachment, ay nagsumiti rin sila ng kanilang natuklasan sa Office of the Ombudsman kay Ombudsman Samuel Martires. Nung ito po'y natanggap ni Ombudsman Samuel Martires, bilang tanod bayan, umakto po siya. Pinasasagot ngayon ang tanggapan ng pangalawang Pangulo batay po doon sa mga report ng Blue Ribbon ng Good Government Committee. Teka, linawin natin Opo. yun. Ang sinasabi mo, kung di ako nagkakamali, ito yung committee report Yes po. ng Committee on Good Government And Public Accountability na ang chairman si Joel Chua. Yes po. Bukod dyan, meron din namang committee report na ginawa ang Quadcom. Meron din po sila. Opo. Ang committee report kasi, Jen, ay isang paglalagom ng lahat ng kanilang ginawang pagtatanong, ano yung Yes. nangyari sa isang committee, lalong-lalo na yung good government sapagkat doon nila sinalang ang Vice President. Tama po. Hindi pa nag-away-away nga kami ron sapagkat kinu-question ko yung proseso. Sabi ko, mali ang pagtawag nyo sa kanya sapagkat yung paraan ng pagtawag sa kanya, yung basihan, ay ginamit ninyo yung privilege speech ni Congressman Valeriano. nung isa pang representative sa Maynila. Yes po. Nung nalaman nila na mali nga sila, dinagdagan kunwari para bigyan ng katwiran yung pagpapatawag sa Vice President. Ang ginamit naman nila, yung manifestation na orally naman na ginawa nung isang kasapi sa Committee on Appropriations na kung saan sinabi niya, I manifest, Your Honor, my desire that the subject matter of this investigation be investigated separately in another committee. So ang ginamit nila ngayon Opo. ay good government na naman. So biligyan nila ng bala uli yung good government sapagkat nagkamali sila sa una. Sabi ko, mali Yung na pala yun. naman yung pangalawa. Opo. Kasi ang ginamit nila, motu proprio investigation. Sabi ko, hindi motu proprio yan kasi nanggaling sa isang manifestation ng isang miyembro. Ang motu Okay. proprio kasi, talagang ang mismong nag-initiate yung komite nang walang nag-udyok sa kanya ng kahit sino. Sabi niya, basta kami motu proprio, bahala kayo sa buhay niyo kako. Yun ngayon ang ginamit nila para usigin nila si Vice President. Opo. Nagmanifest na naman ako, ang gagawin ninyo ay hindi in aid of legislation, kung hindi, yan ay magtatapos sa impeachment. Sinabi ko sa kanila yon. Ayun, opo. Kasi ang ginagawa ninyo, kayo ang nagtutuloy sa ginagawa ng COA.
hindi naman kayo auditor. Hindi naman kayo magagaling mag-audit. Opo. Hindi naman natin mandato yan. Bakit pinipilit nyo? Ba't nyo kinuha yung mga papeles ng COA at kayo nagtuloy? Sila nag-imbestiga. Opo. Your Honor, sabi niya, you cannot raise that constitutional issue because you are no longer a member of this committee. Ayun, yun ang masakit doon. Nakita mo na Hindi yan. na pala kayo miyembro na kaya. Ngayon, Opo. samantalang ang objective nila in aid of legislation, nagtapos sila sa impeachment. So, ayan, ngayon, may connection sa sinasabi mo Opo. ngayon. Ang nangyari nga po, yung committee report na yon, Sen, At teka muna, Opo. kailangan malaman ng ating tagapakinig, ang committee report bago siya magkaroon ng puwersa. Opo. Kasi merong puwersa ng batas yan eh. Oho. Kahit na recommendatory lang, hindi mo basta-basta Babaliwalain. babaliwalain yun o ganun pala mamaliitin yun. Kasi Okay. dadalhin sa ano yung plenary eh. Opo. Pagkatapos, Aprobahan pa. Aprobahan ng buong Kongreso. i-adapt ng Ah, Kongreso. i-adapt Kung may ng- mag-o-object, naglalabanan doon. Walang nag-object, adopted. Ayun. So may puwersa siya ng batas. Yun pala yun. Yan ngayon ang pinalabas Ibinigay. at ibinigay sa opisina Sa ng office ng ombudsman. Ngayon, tumira ka. Yung Kaya sinasabi ang mo nangyari kanina. po yun sapagkat Siyempre, binasa mo na. binasa ni ng ombudsman. Uncle Sam. Sabi na, Yung karaniwan, yung Opo. pinaka-panapos ng ano, Opo. nasa ibaba. nasa ibaba, may mga rekomendasyon yan. Yo. Katulad ng ginawa ko doon sa isang inutil na gobernador ng Misamis Occidental. Dati siyang Dating kasama niyo po sa Kongreso. dati siyang kasama kong deputy speaker. Opo. Dati kong kaibigan Opo. na naging inutil na na gobernador ng Misamis Occidental. Sana nakikinig siya ngayon. Ganun po. Okay? Oho. Inimbestiga ko siya, di ba? Oho. Oh, doon sa panapos na yon ng mga talata Oho. na sinasabi doon, bigyan nyo ng kopya ang Ombudsman, ang OSJ, ang Department of Justice, Oho. para sa ganon ay makita, madetermine kung ano man ang administrative, civil, and criminal liability nitong taong subject ng investigasyon na ito. Opo. Ganun ang forma nun eh. Oh, sa kamalasan ko naman, ayun, binigay. Wala namang... Ako naman, wala na akong gagawin doon. Hanggang doon lang ako eh. Opo. Nasa legislature ako, executive na ang pinag-uusapan. Yun. Kung hindi sila kumibo, problema na nila yun. Basta't ako, ang aking gawain, tinapos ko. Ayun. Tinapos ko ng buong buo, wala silang masasabi. Hindi yun naman At ang pwedeng ebidensya pakialaman. nandun. Oho. Ganun ang nangyari dyan. Ayun. Ang pagkakaiba lang, ito ngayon, pinatos. Mukhang pinatos po ni Uncle Sam Martires. Oo. Sen. Kasi ang mga rekomendasyon pala dyan, Sen, Oo. ay filing of criminal, civil, and administrative cases Yan against nga. Vice President. Kaya nga. Ito isa. Technical malversation, Oo. falsification and use of falsified documents, Oo. perjury, Oo. bribery and corruption, at meron pang plunder. Ayun. Ngayon, merong, kaya, ang nagkaroon, nangyari- kaya nagkaroon ng usapin, merong nangyari dyan Ang eh. nangyari ginawa? po ay inaatasan ngayon ni Ombudsman Samuel Martires ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na sumagot doon sa committee report ng Kongreso. Ano ha? At imbestigahan. At iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga natuklasang ito ng Kongreso. Pero sa halip na matuwa, Sen, at mga kababayan, ang mga miyembro ng Kamara Na gumawa ng committee report na ito, Ano nangyari? ay nagtaka. Bakit daw mabilis na umakto ang Ombudsman? Nagtaka o takang-taka? Takang-taka. Takang. Dinagdagan ko pa. Kaya ito na sabi na, wag, easy ka lang, Ombudsman. Masyado ka mabilis. Masyado ka, Yan, narinig ko yun. Oho. Sinabit lang namin yun. Pero hindi naman namin inaasa na maging ganong kabilis ang kanyang pag-akto. Kasi procedure lang daw Sino naman. nagsabi nun? Si Congressman Joel Chua. Procedure lang naman anya yun eh. Oo, kaya namin pinigay sa inyo yan, hindi para aktuhan nyo, kundi yan ay bahagi lamang Di ng sana, procedure. di sana mayroong covering letter. Oho. Mr. Ombudsman, we are giving you a copy of our committee report. Opo. But with the warning Ad ko to tilang. your office ad cautelam Opo. that do not act yet on this Ayun. particular report. Oho. Kung yun ang gusto mo, di ba? Dapat po. Isinabit mo eh. Ay sapagkat ang katwiran nila dito, Sen, ang proseso daw pala dapat,
hinintay pala ng ombudsman kung ano ang magiging rekomendasyon ng impeachment court, hindi siya agad sasabay. Bakit daw? Ay parang yun daw Bakit po daw? ata ang reglamento kasi mas mataas daw ata ang, aywan ko kung anong po paliwanag, pero mas mataas daw ata ang impeachment court. Hintayin kung ano magiging resulta, kung ano kasi, magiging verdict. base kasi sa Constitution, ikaw nga magpaliwanag doon. Ayan, Nelson. Oh. Bakit ako? Ikaw, Oo. ano ba ang consequence? Ano ba ang resulta kapag ka yung na-impeach na opisyal Oo. ay nahatulan Nang guilty. ng guilty? Ano ang magiging consequence? Aba, matatanggal sa posisyon. Pagtatanggal sa Oo. kanya posisyon. No? Kaya ano naman ay ba? Perpetual disqualification to hold any office, Ayun, no? any Kabisado government pa ni, office. ano eh. So, ayan. Dalawa lang ang parusa. Opo, oo. Okay? Matatanggal ka sa opisina. Oho. Kung ano man ang opisina mo. Oho. At pagkatapos, may kalakip pang isang parusa na walang hanggang pagdidisqualify. Kaya nga Perpetual. tinatanong ko sa iyo kanina, perpetual, walang hanggang kawalan ng kwalifikasyon ay ikaw ay makatanggap pa ng opisina sa gobyerno. Bawal nang humawak ng anumang opisina. Perpetual disqualification from holding public office. Yes, Yun, po. yun ang parusa. Opo. Kasi ang impeachment is a political process. Yes po. So dahil yung assumption, nilabag mo ang public trust. Kaya tatanggalin ka sa opisina mo at hindi ka kailanman makakatanggap pa o mahihirang pa Oho. either appointive or elective na opisina ng gobyerno. Saan namang tanggapan Yan ang ng parusa. gobyerno? Yes po, oo. Oo. Pero sabi niya, pagkatapos niyan, bahala na kayo kung kakasuhan nyo pa administratively or criminally. Oho. Kasi ang impeachment is not a criminal process, Opo. but it is a political process. Ayun. Ngayon, kaya ako binabanggit ito, alam din naman siguro ni Congressman Chua Ayun po, abogado naman si Kong Joel eh. na ang parusa lang doon, removal and disqualification. Yes po. At saka lang papasok yung kriminal. Oho. Bakit niya inuna kagad yun? Ba't hindi muna niya hinintay? Hinintay niya muna sana yung impeachment, hindi niya binigay kay... Kay Ombudsman Oo, Martires. sasabihin lang naman hindi naman ako magpapail ng mag-iimbestiga lang ako, di ba? Oo nga, Opo. tama. Siguro kanya, ina-anticipate ko na baka sakali ngang malalakas ang ebidensya ninyo. O, ngayon pa lang nangangalap na ako kung talagang malakas ang ebidensya nyo. Ayun. Kaya oo. ako siya pinasasagot. Dito lang makikita mo Mukhang nabigla ho sila. Hindi, dito lang makikita mo meron ng pagkakasala tungkol dun sa forum shopping eh. Oho. Pinatatanggal mo na nga dun. Ha? Meron pang kalakip na doon. Pagkatapos, dito, tinira mo na kagad sa ombudsman. Opo. Ano ba talagang gusto mo mangyari, di ba? Nako. Tapos pinahihinto mo pa yung isa. Oho.